Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan mismo ito ng pinsan ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Ate Mona. Taong 2014, Tanawan, Batangas. 22 anyos pa lang itong si Ate Mona ng mga panahon na to. Siyempre, sa ganitong edad ay masasabi nating kalakasan pa natin sa mga barkada. Yung tipong kahit saan ka magpunta ay meron kang kakilala. Pero itong si Ate Mona ay iba ang pagkakaintindi niya sa salitang kaibigan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil si Ate Mona yung tipo ng tao na pag may kailangan o may napapakinabangan pa sa'yo ay ituturing ka niyang isang malapit na kaibigan. Pero pag wala na ay unti-unti na siyang lalayo sa'yo. At ang pinakamasaklap pa ay gagawan ka pa nito ng kasiraan. Pero kahit ganito itong si Ate Mona ay may mga solid naman siyang mga kaibigan na sobra-sobra ang pag-intindi sa kanya. Kagaya na lang ng itatago natin sa pangalang Lisa. Ito yung pinakanalalapitan ni Ate Mona sa tuwing may mga problema siya, financial man o kahit pa sa personal na buhay. Lisa, may problema ako eh. Baka may ekstrang pera ka dyan oh. Ang bungad na sabi ni Ate Mona sa kaibigan. Sumagot naman itong si Lisa ng, magkano ba? At para saan mo gagamitin? Sagot naman ni Ate Mona, kahit 1,000 lang. Kulang kasi yung pera ko pambayad ng kuryente. Sige na oh. Nang malaman ni Lisa ang dahilan kung bakit nang hihiram itong si Ate Mona, ay hindi na ito nagdalawang isip na pahiramin si Ate Mona. Pero ang hindi alam netong si Lisa na ang perang hinihiram ni Ate Mona ay ginagamit niya lang sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, kagaya ng pag-iinom. Dahil mahilig itong si Ate Mona na sumali sa tinatawag nilang clan, yung sa CP. Siguro naman karamihan sa atin ay alam kung ano ba yung clan. Kaya kaway-kaway sa mga nakasali sa clan no? Okay, balik tayo sa istorya. Lumipas pa ang ilang linggo. Nagulat itong si Ate Mona kasi isang hating gabi ay tumawag sa kanya itong si Lisa dahil may problema ito at gusto nitong samahan niya itong uminom. Pero ang sabi ni Ate Lisa ay ilang bote lang dahil wala pa itong pera. Nang malaman ni Ate Mona na hindi siya gaanong mag-e-enjoy sa pagsama niya kay Lisa, syempre tumanggi na ito. Kaya ang naging sagot niya dito, ay naku friend, pasensya ka na. Aalis kasi kami ni mama ng maaga bukas eh. Schedule kasi. Alam mo na, check up niya. Wala namang nagawa si Lisa dahil hindi naman niya pwedeng pilitin itong si Ate Mona. Pero ang hindi niya alam ay sa mga kaklan niya lang ito pupunta dahil ang sabi sa kanya ay ililibre siya ng mga ito. Kinabukasan ay umuwing umiiyak itong si Ate Mona kasi nawala yung cellphone niya dahil nagkagulo sa lugar kung saan sila umiinom. Hindi naman siya makahingi sa mama niya ng pambili dahil hindi rin naman sila ganong kayaman. Alam niyo ba kung anong ginawa niya?
pumunta uli siya sa bahay ni Lisa upang manghiram ng pera. Tulog pa nga itong si Lisa pagdating ni Ate Mona pero ginising niya ito. Tapos hiniraman niya ito ng pera. Ang sabi niya, "Lisa, pasensya ka na kung hindi kita nasamahan kagabi. Alam mo na, check up ni mama Baka may extra ka dyan Kailangan kasi mabili yung gamot ni mama Kahit 2,500 lang. Promise, babayaran ko din sa'yo agad pag nagkasweldo na si Papa." Ang sagot naman ni Lisa sa kanya, "Okay lang yon. Kasama ko naman kagabi yung friend ko na galing abroad Sa katunayan, mamaya aalis uli kami." Sagot niya daw. Napaisip naman itong si Ate Mona ng ilang sandali bago ito sumagot ng, ganun ba? Ano, meron ka ba dyan? Kailangan lang kasi." Sagot naman ni Lisa, "Meron, kaso mamaya pa. Kasi hapon pa magpapadala sila mama ng pera sa akin Sumagot naman uli si Ate Mona ng, "Okay lang, balik na lang ako mamaya. Pero teka, pwede ba ako sumama sa inyo mamaya?" Sumagot naman itong si Lisa ng, "Pwede, dahil mabait naman daw itong kaibigan niya." Kaya umuwi si Ate Mona nang may ngiti sa labi dahil magkakapera na siya mamaya ay siguradong malalasing pa siya. Lumipas ang mga oras ng araw na yon ay pumunta na itong si Ate Mona sa bahay ni Lisa. Sakto namang pagdating niya doon ay andun na din yung kaibigan ni Lisa na itago na lang natin sa pangalang Bea. Kaya pagdating ni Ate Mona ay umalis na din sila agad upang pumunta sa isang bar para mag-inuman. Habang umiinom sila Ate Mona kasama si Lisa at ang kaibigan nito ay kinuha na ni Ate Mona yung hiniram niya kay Lisa. Sa isip-isip niya kasi baka magkalimutan pa at magastos pa ito. Lumipas pa ang ilang oras ay sobrang lasing na itong si Lisa. Pero itong si Bea at si Ate Mona, kala mo ay magsisimula pa lang. Pero pinaghandaan din talaga ni Ate Mona itong pangyayaring to dahil alam niyang mabilis malalasing itong si Lisa. Kaya pagkakataon niya nang makausap itong si Bea ng solo. Ang bungad pa niya dito, "Ikaw pala yung laging kinukwento sa akin ni Lisa, no?" Nagulat naman itong si Bea kasi hindi niya alam na ikinukwento siya ni Lisa sa ibang tao. Kaya ang sagot ni Bea sa kanya, "Talaga? Ano-ano mga kinikwento niya about sa akin?" Alam niyo ba kung anong naging sagot ni Ate Mona kay Bea? Siyempre, walang iba kundi puro kasiraan ang sinasabi ni Ate Mona patungkol kay Lisa. Meron pa nga inuutulang daw ni Lisa itong si Bea upang makalibre at mapadalhan ng kung ano-ano. Basta lahat ng ikasisira ni Lisa ay binanggit ni Ate Mona kay Bea. Kaya galit na galit itong si Bea na umalis ng bar at iniwan na lang sila. Pero syempre, tiniyak muna ni Ate Mona na nabayaran na yung bill bago niya sabihin ang mga yon. At hiningi din nito yung number ni Bea para
mas mabilis niya itong makakausap. Pagkatapos ng gabing yon, mas naging close si Ate Mona at itong si Bea. Halos lagi na nga silang magkasama At ang malupit pa doon ay nakakahiram itong si Ate Mona kay Bea. Mapapera man at kung ano-ano pang bagay. Itong si Lisa naman ay hindi na pinapansin ni Bea. Maging si Ate Mona ay binabaliwala niya na si Lisa. Hanggang sa dumating ang isang araw ay wala nang nahihiram si Ate Mona kay Bea. Tapos dumating pa yung punto na nangungulit na ito sa kanya at sinisingil na siya ni Bea sa mga utang niya dahil kailangan na neto ng pera kasi lilipad na ito pabalik ng ibang bansa. Pero sa halip na magpasalamat ay nagalit pa itong si Ate Mona at nagbitaw pa ng masasakit na salita. Ang sabi pa nga niya, "Ano ba yan? Singil ka ng singil? Alam mo namang wala pa Kala mo naman hindi ka babayaran." Sasagot pa sana itong si Bea, subalit inalisan na siya agad ni Ate Mona. At ang masaklap pa dun ay nagpalit ng number si Ate Mona para hindi na siya makontak ni Bea dahil alam nitong hindi neto kokontakin si Lisa. Lumipas pa ang mga araw ay wala nang paramdam itong si Bea sa kanya. Kaso wala na siyang pera. Dahil wala naman siyang trabaho ay naisipan niyang lumapit uli kay Lisa. Kwenentuhan niya muna ito ng kung ano-ano hanggang sa makuha niya uli yung loob nito. Siyempre, para lalong bumalik yung tiwala ni Lisa, ay nagkwento itong si Ate Mona patungkol kay Bea. Kagaya ng ginawa niya kay Lisa, ay siniraan niya rin itong si Bea. Pero ito pala ang pinakamalaking pagkakamali niya sa buhay niya dahil ang hindi niya alam ay kinumpronta ni Lisa itong si Bea. Humantong pa nga sa punto na nagkausap-usap pa sila sa barangay. Pero nanindigan talaga itong si Ate Mona sa mga binitawan niyang salita. Kaya ang tanging naging sagot na lang netong si Bea ay, "Hayaan mo na. Maski yung utang mo sa akin, hayaan mo na. Pangako, darating yung oras na lahat ng mga kaibigan mo ay unti-unting mawawala sa'yo." Ayon pa kay Ate Mona, pagkatapos banggitin ni Bea yung salitang yon, ay biglang nanlambot ang buo niyang katawan. Dahil habang tinititigin niya itong si Bea, ay makikita mo daw dito ang panlilisik ng mga mata nito. Pero ang mas kinagulat niya ay nung lumapit ito sa kanya at may binulong. Hindi naman maintindihan yun ni Ate Mona, kaya binaliwala niya na. Kinabukasan, gumising itong si Ate Mona na sobrang taas ng lagnat at may napapansin siyang mga butlig na tumutubo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Akala niya nung una ay normal na rashes lang ito o kaya ay isang uri ng allergy. Pero habang tumatagal ay nagkakaroon na ng tubig sa loob ng butlig. Kaya nagpa-check up na sila sa pinakamalapit na ospital. Ang sabi ng doktor
ay chicken fox lang ito o mas kilala bilang bulutong. Kaya medyo nakampante na sila. Pero lumipas pa ang ilang araw ay lumalaki na ito na animoy mga bukol na. Tapos naglalabas pa ito ng katas na sobrang lansa ng amoy. Kaya nang dahil sa naging kalagayan niya ay nangailangan sila ng malaking halaga. Pero ni isa sa mga kaibigan niya ay walang gustong tumulong sa kanya o kahit man lang nabisitahin siya. As in wala. Kaya grabe talaga ang pag-iyak netong si Ate Mona dahil ang nasa isip niya ay napakawalang kwenta niyang tao. Kaya walang bumibisita at tumutulong sa kanya maski isa. Hanggang sa isang araw, galing si Ate Mona sa ospital nang mapansin niya itong si Bea na nakatingin sa kanya sa di kalayuan. Dito na bumalik sa alaala niya yung senaryo nung nag-uusap-usap sila sa barangay. Kaya kinausap niya yung mga magulang niya na dalhin siya sa isang albularyo. Di naman tumutol dito ang mga magulang niya at agad siyang dinala sa albularyo. Dito ay napag-alaman nila na kinukulam nga siya. Pero hindi lang basta kulam, kundi isang sumpa. Nung una ay sinusubukan pa ng albularyo na pagalingin si Ate Mona. Pero hindi kaya. Kaya sumubok din sila sa iba pang albularyo. Pero ganun pa din Ganun pa din ang naging resulta at lalong lumalala pa ito. Kaya ang naging payo ng huling albularyo na nilapitan nila ay personal na lang silang humingi ng tawad sa nagawa ni Ate Mona ng mali. Baka sakaling mapatawad pa siya nito. Kaya dali-dali nilang pinuntahan ang bahay ni Bea at humingi sila dito ng kapatawaran. Nung una ay hindi pa sila neto pinapansin. Pinagsasaraduhan lang sila neto ng pintuan. Kaya araw-araw silang pumunta sa bahay ni Bea para humingi ng tawad. Hanggang sa dumating na din yung punto na kinausap na sila nito at nagsabi ng sama ng loob. Pero binigay din neto yung pagpapatawad at sinabihan sila nito na humingi din ng tawad sa nagawa niya kay Lisa na agad naman nilang sinunod. Ilang araw ang lumipas mula nang humingi sila ng tawad kila Bea ay unti-unting lumiliit ang mga bukol na may tubig sa katawan ni Ate Mona. Hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo ay tuluyan na itong nawala. Subalit nag-iwan ito ng peklat sa katawan niya. Pero kahit ganon ay tinawagan niya pa rin itong si Bea habang umiiyak upang magpasalamat at humingi uli ng kapatawaran dahil sa kanyang pagiging plastic. So ayun nga mga master no, mabait na yang si Ate Mona ngayon. Sadyang kwento niya lang yung naging karanasan niya upang magsilbing aral para sa iba na dapat pahalagahan ang mga kaibigan at maging totoo sa kanila. Dahil pag dumating sa punto na kailangan mo sila tapos walang tumugon sa'yo ni isa, nako, siguradong mas masakit pa yan sa breakup. Pero
Bakit kaya ganun, no? Bakit kaya may mga kaibigan tayong ang babait pag may kailangan at grabe naman makapanira pag hindi mo napagbigyan? Hindi ba pwedeng pag napagbigyan ka ay thank you at kung hindi naman ay thank you pa din? May mga kakilala akong ganyan eh. Kayo ba? Pero bago natin tapusin ang kwento na to, ay gusto ko lang i-shoutout sila. Eriza Miguel, Roslyn Arante, Tita Sareno, Pretty Mamshi, Jordan Gabiaso, Christine Santos, Kwento Captain Kokak, Kati Bokilla, subscribe kayo dyan, Charmaine Saneo, Dimple Zumi, Karen Kulyat, subscribe din po kayo dyan. Maraming salamat po. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwento na to, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So, paano? Hanggang sa muli!